So, start ulit, then start ulit. Okay, move naman tayo ngayon sa next naman na katanungan naman ito ay galing naman kay Lumukso Kent Albert. Sabi niya dito is, Bro JD, maayong gabi. Ang Roman Catholic Church ba gadawat sa Stoicism? Ano tong Stoicism? Brother Angel, alam ka ba sa Stoicism? Brother Angel? Brother Wendell? Ano? Ang Roman Catholic Church ba gadawat sa Stoicism? Ano sa Stoicism? May kaugnayan sa ancient practice yan, Bradyando. Ibig sabihin, occult pa rin, no? Dahil yung development ng self-control at fortitude sa pamamagitan ng Stoicism, no? Sa ancient practice yan ng grupo ng Stoicism. So, noon pa nagsimula sa taong 330 BC before Christ, no? May mga founders sa Stoicism, nakilala sila si Cletus of Assos, taong 330 BC, si Zeno of Citium sa taong 334 BC, si Chrysostomos of Soli sa taong 279 BC. So, ang naturang practice, may kaugnayan yan sa ancient practice at sa pagan world, no? Pagan world, Brajendo. Okay, thank you sa iyo, Brother Wendell. And then may tanong pa dito again. Ito ay from GCM channel. Sabi niya, Maayong gabi, Bro Jando Alabado, palihog ko og tubag kanibang November 2. Matud pa sa akong ginikanan, dili daw pwede dagkutan ang lubong kung ang gilubong wala pa siya usa ka tuig gikan sa paglubong. Okay, sagot ito Brother Romer ng Bukidnon. So, Brother Jando, sabi nila hindi daw pwede sindihan ng kandila. Hindi, ano po yan? Hindi po, superstitious belief po yan. Kasi pagka nilamay nga, sinisindihan ng kandila, ano pa kaya? Kung wala, kung 1 year. So, kaliwas na po doon sa una na ginawa nila. Kung kapag kaganyan, so kapag magpamisa doon sa simbahan, ay hindi na sana sisindihan ng kandila, yung sa simbahan mismo, yung pare ang magmisa kasi wala pang 1 year. So mali po ang aral na yan. So kahit na wala pang 1 year, magsindi ng kandila doon sa libingan. Wala namang problema doon. Kaya mga superstitious belief kasi na ina-attach doon sa mismo na ginagawa nila. So mas mainam po na magpamisa, pamisa po yung mga mahal nila sa buhay na yumao na, yun ang pinaka-importante po. Yun ang pinaka-importante kaysa sa mga practices na superstitious belief. Kasi maharas yung pamilya, hindi lang yung pamilya, pati na po personal. So yun lang po. Back to you, Bro Jando. Okay, kung naalala ninyo, tradisyon na po natin sa punto por punto na tuwing December 25, tayo ay magipag-communicate sa ating mga kasamahan sa Jerusalem, Israel para ipakita natin na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga protestante, lalo na may panibago na ngayon si Holly Google. Sabi ni Holly Google, mayroon daw snow doon sa Jerusalem. Sabi naman ni Elistoriano, makapal daw ang snow. Kaya ngayon ating i-communicate itong si Brother Romel Tembrevilla. Brother Romel Tembrevilla, good evening sa iyo. Anong nasa ka ngayon sa Israel, bro? So, shalom. Marinig ako dyan. Yes, naririnig ka ang linaw. Nandito po tayo sa Jaffa King George Street, Jerusalem, Israel. Center ng Jerusalem po. At ako'y tatahak papunta sa binanggit mo ngayon
na palaging pinapakita nila na may snow ang Mount Scopus Hebrew University. Oh, So, yun, back to you, Hebrew Bro University. Jando. Oo. Opo. Eh, Pupunta Oh, tayo sige, doon, sige, mga sige. siguro kalating oras. 20 minutes baka, nandun na ako. So, ito lang ang aking papakita dyan, ang aking dinadaanan na makapal talaga, makapal ang init ng araw sa ngayon. Back to you, Bro Jando. Ito pong inyong abang lingkod, Pisma Romel G. Tempibilio Natalio ng Holy Land of Jerusalem, Israel. Okay, thank you sa iyo, Brother Romel Tembrevilla. Mag-unmute ka lang, bro, pag meron ka ng panibagong update, ha? I-co-host lang kita para makapag-unmute ka anytime. Okay, so, yun ho. Ang linaw ng kalsada. Walang makapal na snow. Oh, mga protestante na sasabing hindi December 25 kasi imposible na sa lugar, sa klimang yan, hindi pwede ilabas yung karnero. Hindi ako niwala. Tinan nyo, sa klimang yan. Sabi ni Holly Google, hindi pwede ilabas yung mga karnero kasi malamig yung panahon. Okay, malamig ba panahon diyan, Brother Romel Tembrevilla? Ngayon? Sa ngayon? Malamig 11 siguro. degrees, malamig konti. Oh, Konti 11 lang. degrees. Bro, sa 11 11 Nung- Mm. Nung lumabas tayo kanina ng alas 6 ng umaga rito, ay nasa 9 degrees po kami nung nandoon kami sa Shepherd Field Mm. at Nativity, Milk Grotto kaninang umaga, Bro Jando. So, marami ng religious sa akyat, saglit lang. Nag-video kayo doon, Brother Romel? Bro, Nag-video kayo noon? nandiyan sa Pisma Plus. Sige, Pwede tingnan ko pasukan sa mo. PESMA. Tingnan ko sa PESMA. Okay, so sa ngayon 11 degree diyan. Sa 11 degree ba, Romel, ba hindi pwede ilabas yung ano? Hindi pwede ilabas Pwedeng yung karnero? Ang tupa? Pwedeng ilabas. Ilabas, pwede. Pwede. Pwede ilabas. Sabi kasi ni Holy Google, hindi daw pwede ilabas. Yan ang sabi nila. Dahil hindi naman sila shepherd. Bro Jando. Ayun, so maganda talaga yung pagkakapaliwanag ni Brother Romel. Sige, maya ating yapit si Brother Romel mamaya doon sa doon sa kanyang pagpunta doon sa sinasabing Hebrew University. Oh. Ating si Brother Romel doon sa kanya pupunta sa Hebrew University dahil meron siyang doon. Atin mo nang siya. Okay, so move naman tayo ngayon sa next question naman tayo. Ito ay from, mahirap basahin ang kanyang pangalan, IBD, IXQD. Sabi niya, question, bakit yung mga saints sa Old Testament walang saint as prefix sa pangalan like Moses, Elijah? Pero yung saints after resurrection ay prefix na saint like Saint Peter, Saint Paul. Any reason po? At ibigay yan kay Brother Angel Santos. Brother Angel? Hindi, lahat po 'yun ng lahat po 'yun ng mga kahit mga Old Testament, mga santo rin 'yan, no? They're all considered saints, even mga angels. Kahit nga yung mga angels, 'di ba, may sasabihin natin paano naging naging santo sila. As long as they're in heaven, they're all saints, kapatid, no? May mga santo lahat po 'yan, no? So baka may dadagdag pa si Bro Wendell diyan. Okay, Brother Wendell, may dadagdag ka doon, Brother Wendell? Mukhang wala siyang may dadagdag. Ano ang tanong, bro? Bakit daw yung mga sabi dito is, bakit yung mga saints sa Old Testament walang saint as prefix sa pangalan like Moses, Elijah, pero yung saints after resurrection ay prefix na saint like Saint Peter, Saint Paul? Any reason po? Well, kinikilala naman natin sila na mga santo, mga banal, no? Kaya nga, kung tingnan natin ang
ah, ating 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 Tedium, yung praising, kasali yung mga banal na mga tao noon pa man sa lumang tipan. Yung Tedium natin, you are God, we praise you, you are the Lord, we acclaim you, you are the eternal Father, all creations worships you, to you all angels, all the powers of heaven, cherubim, seraphim. So, yan, kung ituloy, kasama na ang mga banal sa lumang tipan. Okay, Bro Jando, pwede nating idagdag din, no? Yung yung ano din, yung salitang saints kasi, nag-ano yan sa Christian, ano na. But they're all saints. Basahin natin CCC 61, CCC 61, bro. Brother Romel Palma, pwede ba ilabas yung CCC sinasabi ni Brother Angel? Brother Romel Palma? Pahinga yata daw siya dahil pagod sa trabaho. Okay. So, nawala At na. Catholic Church 61, no? Okay, so buksan Ang muna tawag natin. kasi sa kanila, iba, patriarchs, prophets, not like now, nung mga ginawa na talaga santo. But during that time, hindi lang saints sinasabi, pero they're all saints. Ayon sa katikisim natin. Okay, anong number yun, Brother Angel? Paragraph number? 61, bro. Ha? 61, 61. 61. Okay, so ating tingnan sa 61. Wait lang na. Okay, ang sabi ganito. Wait lang. Ito. Yan. Okay, ang sabi ganito. The patriarchs, prophets, and certain other Old Testament figures have been and always will be honored as saints in all the church liturgical traditions. God Yeah. forms His people Israel. Yan. So, they're all saints, kapatid, no? Pero yung salita kasing saints, nag-evolve lang yan during the Christian time na. But during that time, they call them prophets, patriarchs, no? So, iba-ibang klaseng kasi yung saint kasi na term, hindi pa ginagamit noon yun. But they're all saints, sabi na simbahan. From Old Testament hanggang New Testament. Bro Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Angel Santos. And then move naman tayo ngayon sa next naman na katanungan. Meron na bang nag-raise hand sa Zoom? Double check ko nga muna kung meron na ba. Wala pa. So dito tayo ngayon sa isang katanungan from Jando? Laven Meron Anardes. ka? Yes. Mayroon kaming inano kahapon pero nasa Bro Junrin, nandiyan ka na ba? Kagabi, kami lang. So may nagtanong, sana si Bro Romel nandiyan, konting dun sa tanong kahapon dun sa pwede na bang uh, yung mga nag-anticipated masok Christmas Eve ay pwede na ba magsimba, hindi na magsimba during Christmas Day. No? So sinagot ko siya. Tapos pareho kami sagot ni Father Darwin, and then mayroong na hindi daw kailangan pareho. So actually matagal naming ngayon dahil para ako nag-host kahapon, hindi ko siya gusto kasi talagang mayroon akong ibibigay na na batas, no, magisterium dapat. Bro Junrin, nandiyan ka ba? Pati si Bro Junrin na rin, hindi namin pero yun ang talagang pagkakalam, hinahanap ko yung batas. Kasi sa internet din, ganun din sa Catholic website, kailangan, sabi niya, the Advent Sundays, kailangan magsimba ka ng yung Christmas Eve and Christmas Day daw, no? They're obliged, no? May sinend si Brother Romel. So, yung ibang country daw ganun, ino-oblige silang Christmas Eve plus Christmas Day. Ang pagkakalam natin, pag Christmas Eve, yun na yun. Bro Junrin, kaya si Bro Junrin, sinabihan din daw siya sa Korea. Bro Junrin, nandiyan ka ba? Bro Bro Junrin? Angel. Yes, bro Yes, Wedel. Bro Kaya Angel. Kung mapansin natin ang ebanghelyo, ang gospel sa Christmas Eve at sa Christmas Day, iba. No? So kaya
obligado din tayo to fulfill our obligation. Yes, so actually ni-research ko nga rin. 'Di ba Bro Junri, kahapon yung napag-usapan natin kung pwede na bang magsimba o hindi, no? Ng ano. So, nakapagsimba ka ba Bro Junri? Yes, kanina. Kaya nga Yes. na-late ako sa na-late ako sa trabaho ko kasi ang tagal na tapos ng misa kasi may may mga Okay. presentation pa, dami kong tinugtog. Program. Patay. Oh, may oo. program pa pero ang pinakinggan ko talaga ang nagkamali nga ako kasi ang prepare ko na salmo yung sa 24, iba pala yung salmo kaganina. Iba yun. Buti na lang nahabol ko pa, na-practice ko pa saglit. Natalanda kasi akala ko anticipated nga, hindi pala talaga, iba pala talaga. Kaya totoo yung sinabi ng pare namin dito na dalawa talaga yung obligation, 24 tsaka 25. Kasi kung anticipated yun, parehas lang sana ng liturgy. Hindi, iba eh. Okay, so ngayon, pinag-aralan ko kasi talaga mabuti kahapon, hindi ko ano talaga eh. Si Father Darwin kasi sabi niya rin, hindi na. Ako, pagkakalam ko talaga hindi na. Ngayon, gusto ko magkaroon ng ano talaga. So, kagabi, pagkatapos natin bro, talagang iniisa-isa ko yung grammar at saka kung saan talaga ba ng magisterium dapat, no? May binigay din si Bro Romel din, no? Nalilito rin si Bro Romel na nag-Christmas Eve na kasi siya, no? Hindi na siya mag-Christmas Day. Bro John Dog, nanggaling mismo diyan eh. Actually makikita mo yung sagot. Talagang napagnilayan ko kagabi kung ito ba'y Christmas Eve pwede na. Hindi ka na mag-Christmas Day, no? Bro Jando, nasa GC natin yon. Ano yung dalawang binanggit niya kahapon, no? Ang nakakalito kasi nung tiningnan natin dito sa Catholic website, Catholic Answers, nakalagay yung Sunday Advent. Talagang hindi siya consider na Christmas yon dahil iba yon. So kapag Lunes ang Pasko. So pinag-aralan ko, how about, halimbawa ngayon, Miyerkules siya. Martes ang Christmas Eve. Ito. So may sagot. Nagets ko na yung sagot. Actually, ang titingnan natin Code of Canon Law, pwede na bro, Junri, anticipated na eh. Bro Jando, ano nga yung sined niya kagabi, may pinakahuli niya, kagabi lang yan. I-ano mo lang, i-rewind mo lang bro. Ay, i-ano mo lang sa GC natin, baby face, Bro Jando. Loading pa, loading. Ayan, basahin natin. Nandyan siya eh. So, nag-gets ko yung pinag-aralan ko siya sa Code of Asan dito? Canon 1248, yung dalawang puti na Hindi, binigay niya. Ay, sinend lang siya. Wala akong nakikita Scroll mo dito. siya, Merry Christmas, Merry Christmas. Ayan, yung dalawang may naka-highlights. Yun lang. Sento ni Romel eh. Yes, yun nga yung sinend niya na nandiyan yung sagot actually. No, kung talagang ano ba, kung talagang ano mo yung okay. Ito. Para mas makikita natin yung sagot dito. Okay. Yan. Okay, so ano yung inano mo ngayon? Basahin natin na. Ngayon kasi dahil kahapon host ako, hindi ko maano talaga yung mga term eh. Makikita mo yung mga term doon, yung grammatical term nila kung alin talaga yung tama. Ano ba yung binigay mo ngayon, bro? Is it obligatory? Sabi dito, is it obligatory to go to Mass on Christmas Day, which this year falls on a Monday, if someone has gone December 24 Sunday in the morning? The answer is yes. There are two Mass obligations, the Sunday obligation and the Christmas obligation. A person Okay. cannot... So pansinin nyo, kasi Monday yan. Monday, ang sagot dyan kahit sa mga Catholic website, last year kasi Monday yung Christmas. So yung Sunday, hindi mo siya pwedeng gawing Christmas ano yun. So Sunday yan, ngayon yung ibaba mo yung isa pa, nandito yung sagot eh. Dito po natin tingnan sa lahat ng po nakikinig. Pansinin natin yung word niya, magbibigay siya ng Code of Canon Law. Yung isa, meron pang isa.
Wait lang muna ha, kasi di ko na ano. Andyan yung tunay na sagot eh. So, sabi ko, ano ba talaga yung turo ng simbahan? So, kasi ganun din na sinabi ni Father Darwin. Ako naman, yun ang pagkakaalam ko. Sabi ng iba, ayun nga, sabi daw nung taga Korea, dapat dalawa, Christmas Eve. So, ngayon, nung pinag-aralan Ito ko, ba? Ito ba? ito yung sagot Ito. talaga, nagets ko na. Ito ba? Ayan, pansinin niyo po yan. Okay, sige bro. Yes, Christmas Eve Mass is an anticipated Mass for December 25. Yan, see? So, anticipated mass talaga siya. Tapos, pag sinabing, ito kasi, itong binigay rin ni Bro Romel yan, bakit kailangan ng basahin natin buo, no? Catholics are required to attend mass on both Christmas Eve and Christmas Day to fulfill the obligations of both fourth Sunday of Advent and Christmas. So, ibig sabihin kasi yan, yung mga binigay ni Bro, last year yan kasi Monday yung Monday yung Monday mismo yung Christmas. So, pagka inano mo yung Code of Canon Law, tingnan natin ngayon sa 1238 nga, bro Jando, 1248 ng Code of Canon Law, nakalagay doon or. So, tingnan nga natin ng Code of Canon Law, bro Jando, meron ka ba dyan? Bigyan mo na ba rin dyan ha? Kasi inahabol ko pa. Okay. So, ito na. Ano yun? Code of Canon Law. 1248. So, 48. Ito, 1248. Ang sabi is, a person who assists at a mass celebrated anywhere in a Catholic rite, either on the feast day itself or in the evening of the preceding day, satisfies the obligation of participating in the mass. Satisfy Okay. Pwede mo bang palakihan bro yung 1248? Pwede na siya pwede na siya yung although iba yung niya no. Sige bro, palakihan mo nga, kaya ba? Para makita ng mga tao. Kasi nalilito na ano ba talaga, dalawa ba o ano? Asan ako mabasa dito? Hindi na mapalaki brother, no, napuputol yung yung sulat. Asan dito brother Angel? 1248 bro. O basahin ko na lang no. Okay. Ang sabi rito, in order to fulfill a mass obligation, we must attend either, either siya, hindi sa end eh. Either on the day. Ano binasa yan? Either, eto, meron ako dito sa Code of Canon Law 1248. Sige, tuloy, maano sa iyo kasi sa iyo na. Tapos sabi rito, on the day of the feast or on the evening. In other words, tingnan mo yung niya, no, yung grammar niya, or siya, hindi sa end. So, ang batas ng canon law, all the anticipated mass kasi, dito sabi niya, you should go to church on Christmas Eve or Christmas Day. So in other words, pwede or siya, hindi sa end. Yung Code of Canon Law natin, lahat ng anticipated mass katulad ng Saturday, anticipated mass na yun. Kasi ang Saturday considers yung Sunday na rin yun. So lahat ng misa from Saturday hanggang Sunday po, no? Consider po na Sunday talaga yon, iisa lang yon kasi pag traditionally sa mga Hudyo kasi Israel, Saturday is considered, night is considered Sunday. So ganun din po ang Christmas Eve ayon sa Code of Canon Law. You can fulfill obligation, attend neither day of the feast, yung mismong Christmas Day, or on the evening. So kumbaga kung dahil or siya, no? Dahil or ang nakalagay, you can choose. It's hardly Christmas Eve. Kaya iniisip ko, tama yung na pag nag-Christmas Eve ka, hindi na. Pero makikita nyo, sabi nga nung sa Korea, yung sa Koreano, mag-attend pa daw ng kailangan ng dalawang misa. Ito pa rin. Tell us what we can follow obligations by attending an anticipated mass on the evening before or na naman a mass on the day of the feast. So,
mayroon siyang choice lang, hindi siya talaga obligatory rin dadalawa. Ayon sa Code of Canon Law natin, no? Isa lang. So tama rin si Father Darwin. Although yung sabi naman nung isang dito sa isa na you can do both. But hindi siya obligatory na ano kasi Code of Canon Law states, ulitin po natin, no? We can fulfill obligation by attending anticipated mass on the evening, yung Christmas Eve, or a mass on the day of the feast. So, ibig po sabihin nito, we can have a choice. It's not obligatory na dalawa dapat. Yung dapat na obligatory. So, malinaw po rito, but you can do both para daw ma-nourish yung spirituality natin. So, para i-correct natin yung sagot natin kahapon. Tama yun, pwedeng both. So, but yung Christmas Eve po, as an anticipated mass for Christmas, halimbawa kahapon, nagsimba na kayo ng gabi, okay na po yun na hindi na kayo magsimba ng ano. Ayon sa Code of Canon Law natin. So, inano lang po natin yun. But you can also do both if you want. Sabi ng simbahan, kung mas maganda siya kung kaya mo magsimba ng 2 araw. Bro Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. At okay, wait lang muna ha. Naano ko sa dito yung yung mga tanungan, ano? Okay, so next naman ang katanungan naman dito. Ito naman tayo kay nawala. Ito. From Laven Anardes. Sabi niya, hello po ka-PPP, good evening po. Bro JD, pwede po ba ako mag-dispose ng anting-anting ng anak ko? Or pwede ko po ipadala sa inyo? Wala po kasi exorcist sa amin dito sa Coronadal City, South Cotabato. Salamat po. At isa pasagot niya kay Brother Romer. Brother Romer? Bro Jando. So sa mga ganyan, kayo na po, pwede naman kayo. Kasi doon sa Bohol, kapag ganyan po talaga, yung yung mga pasyente na hindi talaga nila madala doon sa office, dinadala nila ulit. Pero ini-encourage din namin sila na sila na po ang mag-dispose. Yun po talaga ang ini-empower namin sila. Kapag wala po talaga exorcist, lalong-lalo na po, malayo po sila sa Bohol. Kapag katakot naman sila, ayaw naman nila talaga, o di magsakripisyo sila na ipadala sa atin doon sa Valencia, Bohol. Kasi kapag meron kang takot, isa na po yung doorway, doon po na mariretaliate ka talaga. Kasi dapat po talaga na kapag mag-dispose ka ng isang bagay, nasa grasya, tapos nakakumpisal, nasa sanctifying grace, tapos wala sa takot. Kasi yung takot is feeding the devil yan eh. Pinapakain nyo yung demonyo doon sa mismo na takot. Kasi meron tayong nangyari din dito sa sa mga Franciscans din dito sa ini-explain ko sa kanila kasi sinabihan talaga ako kahapon na, bro, nagpaalam ka ba talaga yan sa mga ganyan? Sabi ko, Padre, kapag hindi ako nagpaalam, matagal na ako na-retaliate. Kasi magtatatlong taon na kami dito sa ministry, sana na-retaliate na sana kami. Kasi aprobado naman ng paroko, ganyan. Tapos sabi nila na nare-retaliate kami sa iyo kasi dito mo ini-encourage yung mga tao na magpadala ng yung mga ating sabi ko, Padre, ang retaliation kasi kapag once na itanim mo na sa utak mo na natakot ka na, mga ganyan, ay baka ma-retaliate ako niya. Mare-retaliate ka talaga. Wala talagang yan kasi alam ng demonyo saan ang takot mo sa retaliation ba o doon sa pag-live as yung kabanalan. Yun po ang pinaka-importante, striving to become holy. Yun pinaka-importante, hindi po yung palagi yung iniisip natin yung retaliation. Kasi pagka doon lang tayo sa retaliation focus, 100% po talaga yan. Para retaliate talaga. Pero kapag nag-focus tayo doon po sa sa grasya ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, wala talaga. Matagal na sana tayong na-retaliate pag ganyan. Pasalamat lang tayo
sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag nating limitahan. Huwag nating limitahan yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi minsan sa atin, nilimitahan natin eh. Ay wag yan kasi yan, delikado yan. Ang pinaka-delikado po talaga ng retaliation, yung ayaw mo nang magdasal. Yun talaga ang pinaka-retaliation. Yung nag-aano ka na ng nag-aano ka na ng yung ordinary, yung seven capital sins, yung nasa buhay mo yan, delikado na. So kayo na po ang mag-dispose. Yun po ang inaano namin, ini-encourage po namin kayo na dahil kayo ang mga nag-ano niyan sa mga anting-anting, be strong lang talaga na dapat ka talaga mamuhay sa kabanalan. Pero kung ayaw mo talaga kasi natakot ka na ng mga ganyan, pwede, masakripisyo ka, padala doon sa amin, doon sa Bohol. Pero naman, doon sa yung kapag kagaya nung una, takot sila, pinadala nila yung cellphone, tapos marami din iba na nagsabi na, ay bro, pwede ba ito baka ma-recycle pa ito. So, huwag nyo nang recycle yung mga basta sunugin nyo yan. Yun ang pinaka-importante talaga, huwag nang i-recycle. Kasi pinaka-delikado po yung recycle, yung mga bagay na dinispose na po, yung mga occult objects, huwag na i-recycle. Yung mga yung mga pungsoy na yung mga jade, for example yung jade, yung green, meron ngayon na ginagawa nila na anong tawag niyan, 10 beads. Wag po ninyong gamitin yung mga bagay na yan para sa yung galing sa pampaswerte, tapos inano nyo pa, ni-recycle nyo na maging 10 beads, bawal, or rosary, bawal po yan. So surrender po lahat. Nakapost po yan sa FB ko sa lahat ng mga nanghihingi. Kung hindi ako makapag-send sa inyo kasi lahat naman nasendan ko na yung mga dispose ng occult objects. Doon lang po kayo kasi mahaba-haba din yung proseso doon sa mismong pag-break. So back to you, Bro Jando. Okay, next naman na katanungan dito is from Tata Diaz. Sabi niya, paano po yung dito sa Don Bosco? Kapag may birthday sa buwan yan, pinapatawag ng pari sa harap para ma-pray. Tapos sabihin ng pari, itaas natin ang lahat ng kamay para sa kanila habang nagpe-pray ang pari. So, ano masabi ni mo rito, Brother Angel Santos? Brother Angel? Last Brother Angel. Ikaw na lang ba ni Romer? Andyan sa Bro Wendell. Bro Wendell, available? Brother Wendell? Wala bro, ikaw lang sagot bro, Romer. Okay. So sa mga ganyan, kung nagsabi na yung kaparian, magkubay na lang siguro tayo kasi minsan din yung mga hindi na-empower doon sa Valencia Bohol, ang lang talaga namin, ang pinaka kapag nag-pray over or nagdi-deliverance, bawal po talaga gamitin yung kamay natin kasi wala tayong authority doon sa mismo na tao na yon. Kapag magdi-deliverance tayo at magpa-pray over doon sa gamit po tayo ng sacramentals tulad nito, relic. Kapag sinabi ng pare na itaas yung inyong mga kamay para sa blessing, kapag meron kayong mga rosaries, may cross kayo, or crucifix, or mga relics na magana, ganun ninyo, yun lang. Ito lang talaga kasi bawal po, wala ka pong authority dun sa mismo na tao na yon. Kasi ang kamay mo lang, para lang yan doon sa pamilya ninyo. Kasi ikaw ang tatay, kasi ikaw ang nanay. So meron ka pong authority doon sa mismong anak ninyo. Kapag doon sa hindi natin kamag-anak or wala tayong something, hindi natin relative. So ito, rosaries, relics, or mga crosses, yun po para maubay po natin yung pare doon sa parokya, pero dapat para hindi po tayo, for example, meron yung natatas na demonyo tapos nagaganon ka, mariretaliate. Meron din mga ganyan na senaryo na nare-retaliate tayo doon sa mismo na ginagawa natin kasi wala tayong authority. So gamitin po natin yung mga sacramentals natin para
ano naman, maubay natin yung pare, baka magalit yung pare. Meron din mga iba na ganyan. Meron nga sa office na, o sige, mag-blessing tayo, itaas yung mga kamay kasi ano siya yung charismatic din na pare. So pinataas ng kamay, so hindi na lang kami hindi na lang kami anong tawag yan, hindi namin sinabihan yung mga tao, bawal yan padre, ganyan, kasi pare din Yun ang sabi ng pare, so wala tayong magawa. Pero kung meron, alam na natin, kasi ngayon, nandito tayo sa punto, kung alam naman natin na bawal, so gamitin po natin yung sacramentals para maano po, yung mismo na sacramentals ang magbibigay sa kanila, mag-flow yung blessing doon sa kanila. Galing sa Diyos, papunta sa sacramentals, papunta doon sa inano nyo, yung nalapaan na anuhan ng sacramentals, mga cross, yun lang po ang pinaka-importante. So back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romero. Ito naman ibigay naman ngayon sa isa pang tatanong naman. Ito ay galing kay 0830. Hi po, Brother Jando. Mangutana unta ko. Kung posible ba nga kanang kuto sa iro, isa po sa timailhan nga infested ang balay. Kay daghan kayong kuto na naka sa among wall. Palihog lang ko og tubag, brother. Kung pwede dire na lang tubag kay basi dili ko kadungog kung sa life ninyo nimo tubagon naa man gud ko work OFW ko. Pakisagot, Brother Romer. So hindi po sa lahat ng panahon, demonyo yung inaano natin, yung sinisisi natin. Kasi, for example, hanggang umaga ka nag-iinom, na abutan ka pa ng sikat ng araw sa kakainom, tapos nalanta na yung atay mo, baka doon mo sa demonyo isisi. Doon mo kasi demonyo kasi nag-ano dahil sa demonyo nagkakaganito ako. Hindi. Kasalanan mo yan. Kasalanan mo talaga yan. So kagaya din, sasabi mo na kapag maraming aso, sa totoo lang, ang daming puto. Nag-aano talaga yan, gumagapang talaga yan sa lahat, sa wall, sa mga una ninyo, doon sa mga kulambor, muskita, yung sa mga blanket, doon talaga yan gumagapang kasi yan po ang nature ng mga kuto ng aso. Kahit na doon nga sa Negros, kasi ako noon, nung bata pa ako, elementary hanggang high school, nung hindi pa ako pumasok sa seminaryo, ang trabaho ko talaga ay nagpapastol po ako ng baka, kalabaw, kasi doon sa amin meron kaming 14 na baka at saka isang kalabaw. Doon ako talaga nakasakay sa kalabaw habang nagpapastol ako doon sa mga baka. Ang dami kong pinapastol noon. Ang liit ko, ang payat ko noon Tapos kapag dumadaan ako doon sa mismo na maraming damo, doon pala ang mga kuto. Kasi halos magkapareha lang yan Kuto ng aso at saka yung sa baka, halos parehas lang po yan. Yung mga magapang na mabilis gumapang, maliliit yan. Nag-aano talaga doon sa mga paa ko. Halos pinaplaslightan ko na kasi ang liliit talaga, yung pula, ang liliit talaga. Tapos inaano ko na, tinitiris ko na kasi ang kate. Sabi ko, grabe naman ito. Hindi na ako dumadaan doon sa mga damuhan Kaya nga, pagka ganyan, yung aso talaga hindi yan. Walang kinalaman yan doon sa infestation kasi meron naman talaga, merong infestation. For example, kung wala kang aso, wala kang kalabaw, wala kang baka, marami diyan ka talaga questionable na yan. Maraming langaw, tapos wala namang poultryhan doon sa kapitbahay mo, tapos bakit ganon? Tapos meron ka nang maaamoy na mabaho na hindi mo na alam kung saan galing, mga ganyan. Infestation na yan. Pero kapag maraming aso kayo, normal lang yan. Kasi doon din sa seminaryo noon, sa mga Franciscans, ang dami naming aso noon. 40. Ang dami talaga. 40. Pinapakain namin yan araw-araw. Tapos ang daming kuto talaga. Nag-ano doon sa mga una. Ako nga, hindi na nga ako mismo makatulog ng maayos Kasi ako doon sa mga ganyan. Nagtitiri ako sa mga ganyan. So, inaano ko na, chinecheck ko talaga yung ini-sprayhan ko. So, ganun po, wag po nating
isipin na mga ganyan na mga merong mga infestation. So mag-deliverance ka kapag nag-deliverance ka, nandoon pa rin. So sa aso lang talaga yan. Wala pong kinalaman yan sa spiritual warfare. So yun lang po, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, brother Romer. And then, kung nalala po ninyo, laging ipinapakita ng ang dating daan tuwing ang tanong is December 25 na hindi daw tama daw ang ating paniniwala sapagkat sa December 25 makapal daw ang snow sa Jerusalem. Gaya ng kanang ng litratong ito na lagi nilang ipinapakita. Itong the Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus, Camps, no? Ito ay lagi nila ipinapakita na sa December 25 talagang makapal ang snow. So bakit daw lalabas daw yung mga tupa, ganyan kakapal ng snow. Meron pa ipinapakita ito. Tapos matakpan na nga yung yung mga sasakyan. Pero ating tanongin si Brother Romel Tembrevilla. Brother Romel Tembrevilla, kumusta ang mo diyan, ang iyong update? Bro Jando, greetings ulit. Merry Christmas sa lahat na po ng Kapuntos at sa Pisma Plus. So dito po tayo sa kabila lang ng ng kalye ng Hebrew University Mount Scopus. Dahil hindi po tayo makalapit diyan dahil sa gwardiya nakaraan ay sinita po tayo. So ko lang dahan-dahan, makita nyo yung marka ng Gate 1 Hebrew University. So ito pong makita nyo ngayon, yun ang inano nila, no? Pinakita na diyan dati, yun ang makapal na snow, po. Ngayon nilagyanan ng dati parkingan yun diyan ng mga kotse. Ngayon ay bus station na So dandaan ko lang na para hindi lang malata, no. So yun ang Hebrew University sa Gate 1. So, para hindi tayo masita ng gwardiya, nakatalikod siya ngayon. Makita, bro? Kita! Yun. Ito na po. Ang hinahanap natin. Yun. The Hebrew University. So, nakatagilid yung gwardiya. Gate 1 ito. So, inikot po natin ito nakaraang taon po. So, ibalik ko naman ulit para kilayan dahil may lumabas na ng isang gwardiya. So baka may tanong dyan, Bro Chando, habang nandito po tayo. So itong area na to, yun ang pinakita nilang puno ng snow, December 25. So ito na ngayon ang sitwasyon niya. So napakakapal ng init ng araw, Bro Chando, back to you. Pero malamig pa rin dyan kahit mainit ang araw? Medyo malamig pero hindi masyado. Na lang kami ngayon, 11 degrees centigrade. So hindi pa, maaraw pa ito. Kaninang umaga 9 degrees, wala pang araw. So naka 9 degrees po kami hanggang Bethlehem, Shepherd Field. So pero ngayon ay Nainit ang araw, kitang-kita ang araw. So ito yung pinakita nila sa video nila sa panahon na yon na makapal ang So hindi December 25 yon. Kung hindi yung mga kalagitnaan ng katapusan ng Enero hanggang sa third week ng February. So yun po para hindi tayo matagalan dito dahil inaano ko lang yung ng gwardiya rito. So bakit ayaw nila ipakita ito? Dahil naanuhan pala ito, ginawang scam, no? Naghihingi ang nagpapapa-picture dito. So ito yung sitwasyon niyan. So hindi nila pinakita yung oval para hindi mabisto. Pero ito yung tinira nila banda. Hanggang dito. So yun po, December 25, ang oras po rito ay alas 3, tingnan ko lang, alas 3:30 ng hapon. Ngayon, December 25, 2024. Yun. So back to you, Bro Jando. So yun po, no?
So, ito po ang inyong abang lingkod, Pisma Romel, Jerry Timbrevilla, Natalio of Holy Land of Jerusalem. Brother Romel, Shalom, Brother Romel, i-commercial mo muna yung yung YouTube channel mo. Hindi po yun akin, no? Sa pangkabuuan yan, Pisma Plus, no? Hanapin nyo lang dyan. Pisma Plus, ang ating servant leader dyan, si Pisma Guapitong Uto Dior Balairos ng Amerika, at ang kasama po niya doon sa Chicago, Pisma Rex Harder. So nandyan din si Pisma Aljan, minsan pumapasok, si Pisma Andro ng Bohol, Pisma Naisi ng Davao, Pisma Florence, Florencia Valdez. Yan po, no? At iba pa, sa Roma, mayroon din po tayo doon, no? Si Pisma Ike, si Pisma Yolanda. So, shout out po sa inyong lahat. Dito po tayo sa harapan ng Hebrew University, Mount Scopus, Jerusalem, Israel. Sana po maintindihan at maunawaan na po ng mga kapatid nating sa kaybayang pananampalataya na walang snow December 25 dahil ito po ay pang 20 anyos na po natin dito. No? Pang 20 years na. Opo, yun po. No? Walang snow December 25 po. Kahit Bethlehem. So, yun po, Bro Jando. Merry Christmas and Happy New Year. Regards kay Reverend Father Darwin Gitgano, ang Pisma Spiritual Director. Back to you. Thank you sa iyo, Brother Romel Tembrevilla. Ayan. So nakita ninyo ha. Ito ating sinimulan itong every December 25 na video call since 2020. Doon tayo nagsimula. December 2020 to 2021, ilang taon na? 21, 22, 23, 24. So 4 years na po tayo na nagsasagawa ng live video call sa Jerusalem, Israel every December 25 para ipakita na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga protestante na masyadong malamig daw sa Jerusalem, Israel sa December 25 kaya hindi pwedeng ilabas yung kanilang mga karnero. Kanilang mga tupa. Hindi daw pwede ilabas kasi sobrang lamig at sa sobrang lamig ikaw nga hindi ka magtatagal sa labas ng kalye. Pero sa ipinapakita sa atin ngayon ni Brother Romel Tembrevilla, napakaliwanag. Sobrang liwanag talaga na mainit yung sikat ng araw. Walang ako nakita kahit na isang bakas man lang ng snow. December 25 po ngayon, 2024. So next year ulit sa December 25, 2025, muli tayo magkikipag-video call kina Brother Romel Tembrevilla para ating tingnan ang Jerusalem, Israel sa December 25. Okay, thank you sa iyo Brother Romel Tembrevilla. So ito ay napakahalaga, traditional na boto por punto para ipakita talaga. Sa kanila kasi, ang kanila kasi pinapakita picture lang. Every time may nagtanong ng December 25, the same picture lang ipinapakita. Kung magpakita man ng video, recorded naman. Ayan recorded naman. So, sino daw tupang kakain sa ganyang kakapal daw na snow? Jando. Yes, Brother Wendell. Brother Romelto, may dagdag lang po. No? Gusto ko lang, dahil medyo matagal na po tayo rito sa Jerusalem, Israel, gusto ko lang pong batiin Aksameyak, Kanuka Sameyak sa ating mga kapatid na mga Israelita dito sa Israel. Shalom. Shalom, shalom. Okay. Papuri sa Diyos. Yun, shalom, papuri sa Diyos. So, yun po ha. Ito ang mabigat sa atin kasi sa dating daan kasi pinapakita picture lang
o video lang na ni-record lang naman, hindi naman siya actual, hindi siya actual na gaya ng ating ginagawa ngayon na actual talagang naglalakad si Brother Romel Trevilla sa gitna ng kalye at ipinapakita ang itsura ng Jerusalem ngayon. Kita nyo naman, ang init-init ng araw, ang liwaliwanag ng ulap, at wala akong nakitang kahit na konting bakas man lang ng snow. Yung sinasabi ni Holly Google, na alis ko na siyang Holly Google kasi nag-request sa akin na wag ko daw ilabas ang kanyang tunay na identity. So kay Brother Holly Google, tingnan mo naman, yan bang sinasabi mo na hindi pwede ilabas ang mga tupa? Yan bang sinasabi nyo na hindi pwede ilabas ang mga tupa sa ganyang uring klima? Kahit ako tupa, lalabas talaga ako. Ako, kahit ako tupa, lalabas talaga ako. Kasi, pwede naman ako lumabas. Ba't nyo ko pagbabawalan? Di ba? Mas mabigat sa atin, video call to eh. Actual talaga to eh. Hindi naman to recorded eh. So, move naman tayo ngayon sa next naman na magtatanong para sa ngayong gabi. Ito naman tayo, alas 9:32 na, malapit ng oras natin matapos. Ito naman, from 6612, sabi niya rito, pwede ba natin sabihin na cross my heart? Dili na siya patuo-tuo. Brother Romer, So dyan, bakit pwede ba natin sabihin na cross my heart? Ay, wag nang kasi kapag ganun po, kapag magsalita ka talaga, kapag honest ka po talaga, hindi, kaya nga, wag po kayong manumpa sa harap ng Diyos. Nasa ano man yan, nasa second commandment, bro? Huwag mong gamitin yung pangalan, huwag mong paggamitin yung pangalan ng Diyos. yes, second commandment. Huwag mo hindi ang kapangalan Diyos sa sa walang Kapag kabuluhan. magsabi ka ng yes, meron yata yan bro, kapag sinagot ka ng magsagot ka ng oo at saka hindi. Saan yun natalata bro? Mateo Teka yata mo yan. na. Oo, no, oo. So, ating isa dito yung word oo. Wait lang nga. Oo. So, tingnan ko muna. Nakalimutan ko kasi. Matthew 5:37. Okay. Ito sabi sa Matthew chapter 5 verse 37, ganito ang sinasabi. Ba't ito maging Bisaya? Okay, sabi dito sa sa 36, ganito. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sama-sama. Okay. Kaya sa Bisaya nga, sa sa demonyo, yung kapag ganyan, kung meron ng maidagdag. So, iwasan niyo po mga kapatid na kapag tayo po ay nagsasabi ng yung katotohanan, isumpa po natin yung Diyos, yung cross my heart, hope, yung kadugtong yun, meron pa niyan namatay man ako, mga ganyan. Kapag sinakyan niya ng demonyo, patay ka talaga. So iwasan po, huwag na po, mag-ingat po tayo sa mga pananalita natin kasi kahit na yan legit yan na galing yan sa iyo, may authority ka talaga yun sa sarili mo kasi ikaw yan. Kapag tinodo yan ng demonyo na sakyan yan, siguradong tigo ka talaga. So wag na po, iwasan na po natin. Nandyan yan sa Biblia na iwasan po talaga na sa Mateo. So kapag magsabi ng oo, tinanong ka, oo at hindi lang,
wag nang dagdagan kasi sa demonyo na po ang dagdag niya. So back to you, Bro Jando. Okay, sabi dito ni Russell is meron bang legit image ng Miraculous Medal? Meron ba daw legit na image ng Miraculous Meron, bro. Medal? Ha? Okay. So meron ba ni Meron. Romer? Meron, bro. Meron tayong statue yan. Kukuhanin ito. Kunin pa ni Buddy Romer yung kanyang estatwa para ipakita sa atin. Meron. Ito. Okay, ito. Ito yung ano, saan ito? Hindi makita. So ito yung medal niya nasa gilid. Nasa gilid. Miraculous medal to na ano. Ito, at saka ito, yung medal, yung nagpakita si Mama Mary kay Saint Catherine Labore. Ito po yung mga images na inaadno po, ginagamit po. Dito yun sa mga Franciscans, ganito din. Dito yung devotion, so ipakita po natin sa harap at saka sa likod para makita ng lahat. So ito po yung legit na image po. Meron yang mga medals dito. Ito. So hanapin niyo lang po kung saan po ito mabili. Baka ako naman ang anuhin ninyo. Hindi ko alam po kung sino man. Nasa Tayuman. Marami ito sa Tayuman sa Maynila. So ito po. So back to you, Bro Jando. Okay, next naman question naman is from Edgar Falcolan. Sabi ni Edgar Falcolan, good evening po JD. Ask ko lang po kung okay po ba itong Holy Rosary na nakuha ko online at gaming daw ito. Sa Vatican, galing daw ito sa Vatican at blessed ni Pope Francis ayon doon sa nag-advertise dito online. Ang picture ng account na nag-advertise ito online ay isang madre po. Wala ito nakasulat na INRI sa cross, hindi biak o parang hati na puso ang nasa ulunan ni Panginoong Hesus. Ang larawan ni Panginoong Hesus din ay kaiba. Okay lang po ba itong rosary? Sagot, hindi. Hindi okay yan kasi maraming diferensya. From Girly naman, Puyales naman, sabi niya, Brother Jando, gusto ko bumili ng deliverance book. Kasi naghahanap ako dito sa amin, wala akong nakita. Baka meron kayong available at pwede makabili. Maraming salamat po. Meron po yan sa Shopee. I-search nyo lang, Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Nandyan po yan sa Shopee, lalabas po yan. From Crystal de Mata, good evening. Ask ko lang po, yung bahay po may bariya na itinanim at pinaduguan. Ang mga haligi dinideliverance ko po at pinapabless ko sa deacon. Pwede po bang i-deliverance ng deliverance team? Pakisagot yan, Brother Romer. So ganyan, kung pinabless mo sa deacon, pinabreak mo sana sa deacon. Kasi yung deacon, nakakapag-ano po yan sa yung sa deliverance, gamitin po nila, ginagamit po nila yung Pope Leo XIII, tapos yung anong tawag dyan, yung sa breaking of seals and consecration, curses and spells and retellings and bandages, doon po mismo. So ginamit nila yung sa pag-break ng mga occult objects. So yun po sana. So pwede ba ipaano ng team? So mas maigi po pare. Mas maigi po talaga pare. Kung wala po talaga tayong na pare, pwede naman si team. So meron naman, nagdi-deliverance din kami kapag nire-request din kami doon sa Valencia Bohol. Minsan nakasama ako ng isang beses nung nakasama ko na deliverance minister. So inano po namin, deliverance po namin yung buong bahay. So kapag ka mag-deliverance ka sa bahay, kung mahukay nyo, kung mahukay nyo mismo yung nasaan yung mga coins na yan, hukayin nyo. Kasi madali nyo lang ilagay isakripisyo nyo talaga, paghirapan nyo talaga na kunin yan. Yung sabi ng isang obispo, na isang exorcist man talaga sila, sabi niya na kung maigi na, kuhanin talaga yun, hukayin. Kasi nilagay nyo, kapag hindi, kasi masira yung bahay, ipabreak nyo sa pare. Mas maganda po na pare po talaga mag-break para po talaga mawala yung infestation, kasi mayroon silent infestation
ibig sabihin na hindi mo talaga mapapansin, tahimik lang talaga na atake ng demonyo sa pamamaraan na magkakasakit po kayo. Ulit-ulit na lang kayo pumupunta ng doktor, pero wala po talagang kagalingan at natanggap ninyo. Tapos sa na ano nyo na deliverance na, nawala na talaga, hindi na po ulit-ulit yung sakit. So meron po talaga yung silence infestation. So yun lang po, Bro Chando. Okay, so doon naman tayo naman ngayon sa next naman na katanungan is from ABDIXQD. Sabi niya, question po, paano po to protect myself from contamination? Yung cashier ko sa bahay o sa room ay other religion, Muslim. At sinabit sa pinto na evil eye bead. Kasalukuyang nakitira. Ha? Brother John Ray, ano yun? Ano yun, Brother John Ray? Wait lang ha, naririnig ko si Brother John Ray. Sabi dito is, paano po to protect myself from contamination? Yung kasher ko sa room o sa bahay ay other religion, Muslim. At sinabit sa pinto na evil eye bead. Kasalukuyang nakatira lang po ako pansamantala. Brother Romer, sa'yo pa rin to. So kapag ganyan, meron tayong tinatawag na local infestation at saka personal infestation. Yung local, yung kalimitan yan sa mga sa paligid, yung sa mga territorial by nature kasi ang mga demonyo na yan. So meron tayong personal na ibig sabihin na siya talaga mismo ang nagdadala ng infestation. Dahil sa kasalanan, dahil sa mga demonyo na naka-attach po sa kanya, nakokontaminate po tayo mismo kapag nasa isang bahay lang po tayo. So anong gagawin natin? So kapag hindi natin masabihan, kasi yung mga Muslim kasi, iba kasi yan kapag sinabihan, masama po talaga yung nila, tingin sa iyo kapag sinita mo. Kasi ang dami ko na po talaga na mga naka-encounter ng mga Muslim, sila po talaga yung maraming anting-anting. Meron akong isa na nakaano doon sa bus, yung hindi pala sa bus, yung sa taxi nung nakaraang mga bago pa, mga September pa, August, doon sa Cagayan. Sabi niya, bro, meron akong anting-anting kasi ang anting-anting kasi yan, protection yan sa mga barang, sa mga curses, sa mga masasamang tao, sa mga elemento, mga ganyan. So sabi ko, hindi yan, bawal yan. Iba na talaga yung tingin niya. So kapag ganyan, kasi hindi natin masibihan sila, kasi mga Muslim kasi, meron talaga silang prinsipyo. So iano lang po natin, yung gamitin po natin yung mga source, mga means na treasures ng simbahan, yung mga prayers ng simbahan. So gamitin po natin yung mga yan, yung mga sacramentals, tapos dapat po na kapag magamit po tayo ng sacramentals, dapat po nandun po tayo sa estado sa grasya. Kasi kapag wala tayo sa estado sa grasya, hindi po talaga epekto yung mga bagay na yan, yung mga sacramentals. Kasi nabablock talaga yung mga niyan dahil sa ginawa mo na kasalanan, yung sinful lifestyle. So dapat po kapag gumamit po tayo niyan, magkumpisal po tayo. Ano po natin, yung sarili po natin na dapat nandun po tayo palagi doon sa grasya sa Diyos, sa sanctifying grace. Sa pamamaraan na hindi po tayo magkasala ng mortal. Pagka magkasala naman tayo ng binyag, pwede naman doon sa misa matatanggal. So hindi po ibig sabihin na kapag nakasala ka ng binyag, hindi ka na kumpisala. Kumpisal mo rin kapag meron kang time. Kasi yan din, ang venial sin din ang dahilan kung bakit tayo naglilid doon sa, parang lumalamig po tayo kapag paulit-ulit na lang yung venial sin. Kapag inuulit-ulit natin yan araw-araw, yun, naglilid po yan sa mortal sin kasi lalamig po talaga yung pananampalataya natin. So, punta po tayo ng kumpisal, po natin, i-practice po natin yan doon sa every 15 days ba or once a month magkumpisal po tayo, tapos i-maintain po natin yung buhay natin sa kabanalan.
para hindi po tayo ma-contaminate. Meron talagang konting contamination pero hindi yung full. So kapag matatanggal din yan kapag nagdarasal tayo, kaya nga napapansin ninyo kapag nag-rosary tayo parang ano tayo, anong tawag niyan? Yung parang inaantok tayo, yung nagaganon tayo sa kapag kapag nagro-rosary. Yun po ang mga sign na lumalabas yung mga demonyo diyan. Nandun po yan sa experience na ng mga pasyente namin yan na nagtataka sila kapag mga open yung third eye, nagro-rosary sila, dighay ng dighay sila, kung ano pa ang parang luha na sila sa pagdidighay or kakaubo na wala naman silang ubo kapag nagro-rosary kasi lumalabas po yung demonyo. Lumalabas po sila. Yun po ang sign. So kapag parang gusto mo nang matulog, tuloy pa rin ang laban sa pagdarasal. Huwag po tayong magpatalo sa mga demonyo, huwag po tayong magpatalo sa pagod. Isakripisyo po natin yung sarili natin. Kasi kapag nandun po tayo sa sakripisyo, meron pa tayong matatanggap na grasya. So, wag mo na lang gamit ka ng sacramentals, gamit yung prayers ng simbahan handbook, tapos mag-pray doon sa kwarto mo mismo kasi pinatira ka ron ganyan, lagyan mo ng exorcism salt yung yung higaan mo para hindi ka po maapektuhan sa ganyan na mga sa pamamaraan. So hindi po ibig sabihin na kapag gagamit ka ng sacramentals magkumpisal ka kasi ginagawa mo ng obligasyon. Hindi po ha. Nagkukumpisal po tayo dahil sa pagsisisi natin sa mga nagawa po nating kasalanan. So hindi po ibig po sabihin na dahil po sa deliverance pagkukumpisal ka ginawa mo ng obligasyon. So hindi yan pwede. So dapat yung nagsisik ka po talaga doon sa kasalanan mo. So yun lang po, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Robert. Na may ibigay naman ngayon sa next naman si Aida Imena. Meron akong naalala, merong bumanggang ibon sa gilid ng kisame. Nakita ko siyang umikot-ikot na pababa. Ang nakapagtataka, bakit di siya bumagsak sa sahig? Paningin ko lang ba yun? Brother, sino sasagot dito? Ikaw pa rin yung Brother Romer. Ngayon bro, meron akong naalala, ibon na sa gilid ng kisame, nakita ko. So ganyan po, wag na po natin bigyan ng mga kahulugan yung mga nakikita natin kasi sinasakyan po yan ng mga demonyo. So normal po, kaya kahit na dito sa shrine, dito sa sa kumbento namin, yung diyan pa ako na-assign, dami po talagang babangga ng mga diyan, ibon talaga. Kasi akala nila yung mga bintana kasi salamin, akala nila walang salamin so babangga sila doon, mamatay talaga yung iba. Nawawala din kasi hindi naman masyadong malakas yung impact, hindi sila nabagsak, nakakalipad yan. So doon lang po sa sinabi mo na umikot-ikot siya pa ibaba tapos hindi mo nakita doon na namatay, nakalipad po yan. So wag na po natin na sa lahat ng pagkakataon isisi po natin doon sa mga demonyo kasi ang mga demonyo po talaga gagawa po sila ng pamamaraan na malalayo po tayo. Doon na tayo magfo-focus doon sa mga preternatural na pangyayari. So kapag ganoon sinasakyan po nila yan. So yung mga bagay na yan, huwag po nating paniwalaan. Bagkos lang po tayo. Palagi lang po nating isipin yung presensya ng Diyos doon sa buhay natin. Kapag naglalakad o nagtatrabaho tayo na mag-isa, mag-meditation pa tayo. Mag-contemplate po tayo. Yung isipin po natin, hindi yung kapitbahay, hindi yung utang, hindi yung hindi yung mga kagalit natin. Imbis na yun ang natin, yung isipin natin, mag-contemplate po tayo, mag-focus po tayo kung ano po yung gusto natin na na i-meditate. For example, yung sorrowful mysteries or sa joyful ba, depende na po sa inyo. I-focus ninyo yung sarili ninyo sa Diyos para ma-aware kayo palagi na ito palang dito kahit saan ako pumunta, ang Diyos ay nandun ang presensya niya. Kapag gano'n, na-practice mo na yan sa buhay mo, ma-aware ka na nakasalanan ba to or hindi. Kaya po nawawala yung prudence po natin. Yun po ha.
yung prudence po ang kinakailangan natin. Tinitimbang po natin kung ano po ang mali, ano po ang hindi mali, ano po yung dapat gawin. Kasi kapag nasa meditation ka, hindi na po talaga kayo malilito. For example, doon sa aral natin, ang dami tayong mga santo, yung mga Franciscans, yung topic natin kanina, yung kay Padre Pio, alam nyo, yun po ang pinaka-essence namin sa Franciscan, yung po talaga nga, na sabi nga ni Saint Francis na pakainin ninyo lahat kahit na yung bubong, yung mga dingding, pakainin ninyo yung ating yung mga yung mga brother yung Brother Sun, Sister Moon, yung yung mga Sister Bird, Brother Birds, lahat ng mga animals pakinin natin kasi magdiwang po tayo sa kapanganakan ng Panginoon kasi ito po talaga ang pinakaano ng mga Franciscans eh. Yan po talaga experience po namin yan. Kaya nga doon sa incarnation yung sa Pasko, grabe po talaga ang celebration po namin. Yung yung hindi po yung sa kainan lang, hindi yung celebration po talaga sa pag-prepare po talaga na para po sa pagdating ng Panginoon sa kaarawan niya, papasok po talaga yung grasya. Kasi yung mga santo po ng mga Franciscan, they are not po yung kagaya po ng mga yung mga Dominican. More on study po sila. More on study. Pero alam nyo, sa mga Franciscan, anong sabi nila? Anong sabi ni Saint Francis? Yung love. Yung love talaga ang inuuna po talaga yung love sa pagmamahal ng Diyos. Kasi bakit? Ang daming mga santo sa Franciscan na kahit na hindi sila nag-aral, pero alam nila yung mga theological explanation. Nagtataka yung mga superior, bakit nila alam na i-illumine sila ni Lord? Kasi sabi pala ng mga Franciscan, kagaya ni Saint Conrad, sabi niya, porter lang siya for 40 years, pero grabe, hindi siya pinaaral ng superior niya. Pero kapag pina-explain siya doon sa mismo na hindi niya pinag-aralan, bakit niya na-explain? Dahil po doon nagsimula po yung love. Love ni Lord. Kasi kapag nilove mo si Lord, ang Panginoon pala, siya na mismo ang magpapakilala sa iyo kung sino talaga, ano talaga ang mga misteryo. Kaya po yung mga santo sa mga santo, ang dali nilang ma-explain, ma-illumine po sila kaagad dahil ang Diyos na mismo nagpakilala sa kanila kagaya ni Blessed Donos Scotus yung sa Immaculate Conception, bakit niya na-explain ng maayos hanggang sa naging dogma dahil po sa love. Yung mga Dominican, yung aral sila ng aral, inaano nila talaga, pero grabe yung contemplation ng mga Franciscan, yung si Donos Scotus, naging dogma po, yung Immaculate Conception. So yun pong pinaka-importante natin dito, hindi tayo alis sa topic, pero yung meditation, kasi yun ang pinaka-importante. Contemplation, always contemplate God, yung presensya ng Diyos, kasi siya na mismo ang mag-i-illumine sa iyo. So hindi ka na maniniwala sa pang mga milagro na akala mo milagro, mga phenomena, mga ganyan. Hindi ka na focus doon. Ipo-focus mo na yung love ni Lord. Kasi hindi na po kailangan yung mga milagro yung pinaka-milagro po talaga yung conversion, yung pinaka-importante. So back to you, Bro Jando. Bro Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. At dahil 9:54 na lang, ito ay last question na lang. Brother Romer, ito ay from Ana Casas. Sabi niya, good PM po mga bro. Nakainom po ang nanay ko ng holy water na hindi niya alam. At pagkatapos uminom ay sumakit po ang kanyang tiyan. Ano po ang ibig sabihin nun? Brother Romer. So may dalawa tayong i-explain. Merong natural illness at saka preternatural illness. So marami tayo yung sa mga natural illness na natural po talaga yung sakit ng tiyan kasi meron tayong kinain tapos nakainom lang tayo ng exorcism oil or nakakain tayo ng salt bilang sumakit yung tiyan. Merong ganyan. Pero meron din sa preternatural po na merong mga open ng third eye, kalimitan po talaga yung sumasakit yung tiyan. Meron ako yung mga last 21 doon sa Maramag Bukidnon. Isa po siya, open po yung third eye niya. Tapos 9 years old pa nagsimula kasi yung niya, yung lola niya
mga babaylan. So ang kanilang mga ninuno is by babaylan. So grabe po yung ano nila, yung occultism. So nagtatawag na po yan ng mga diwata, mga engkanto, mga ganyan, para kapag meron silang inalay, mas grabe po yan, nagre-ritual po talaga sila. So open ang third eye. So sabi niya, bro, ito ang problema ko. So anong gagawin ko? So nung pinainom ko, yung binigay ko po yung relic sa kanya, wala siyang reaction, wala siya talagang reaction. Dahil po yun, dahil sa prayer niya, grabe yung faith niya ni Lord, pero nandun pa rin yung third eye. Hindi po kasi niya na-renounce. In-explain natin, may catechism din sinabi. So, naiintindihan niya. So, nung nilapat niya yung yung relic nun sa tiyan niya, kasi yung tiyan niya mismo, merong nakaguhit na anghel. May pakpak talaga, may pakpak, may mukha ng tao na hindi tattoo, hindi sulat, pero may nakalamat talaga doon, sabi niya. So nung nilapat niya, wala pa siyang reaction, pero yung kamay niya nagpapawis. Tulo ng tulo yung yung pawis. Grabe nga, sabi niya, first time ko po to, naipon talaga siya, ginano niya, naipon niya talaga yung pawis dito. So grabe yung grabe yung reaction na lang, tahimik lang. Maya-maya alam nyo mga kapatid, nung kinuha ko na yung relic, sumakit yung tiyan niya. Grabe yung sakit ng tiyan niya. Pag inom po niya ng exorcism oil, saka exorcism oil, grabe yung suka niya. Nanginginig na siya, tapos yung buong katawan niya, hindi niya na maigalaw. Tapos halos na hindi na siya makababa sa hagdan kasi sobra talaga yung reaction niya. Tapos nagpahinga siya ng mga ilang oras, nung na okay na siya, doon siya umuwi. Sabi ko, gamitin niyo po, binagyan ko siya ng exorcism oil, water, salt. Sabi ko, mientras tanto na gamitin mo itong mga sacramentals nito, ilagay mo doon i-cross mo doon sa haligi ng bahay mo para kapag para maprotektahan ang buong pamilya ninyo doon sa mismo na infestation. So, nung krinos na po niyo doon sa haligi ng bahay niya, alam ninyo mga kapatid, yung lahat sila nag-ELBM. Nag-ELBM talaga sila. Kukulo talaga yung tiyan. Sabi niya, baka ma-dehydrate kami dito, bro. Sabi ko, yan po ang reaction. Yun po ang mga reaction ng mga demonyo. Kasi gumamit na po kayo ng sacramental. Sabi ko, bumalik ka kasi dito sa Bukidnon, wala ka po talagang malapitan. Sa totoo lang, wala kayong malapitan na Kapag pumunta kayo meron naman kami exorcist dito. Pero hindi ko po alam kasi busy po yung mga kapareha natin eh. Nagsabi nga po siya sa akin, pumunta lang kayo sa inyong Kura Paruco, doon lang po kayo. So, yun ang sabi niya, pero dito sa Manolo Cortez Bukidnon, pinaprubahan naman po ni Father Bong na tumulong po tayo sa parokya. So pumupunta po dito yung mga sabi ko, pumunta na lang po kayo doon sa by January ba or February katapusan kasi nandito naman ako niyan. Baka pagka ngayong January punta ako sa Bohol. Sabi ko, katapusan lang ng February, balik kayo dito. Kasi buong pamilya niya hinaras. So lahat sila nag-LBM, tumulo yung tiyan, masakit yung ulo. Ang dami po yan. Kapag nag-focus po kayo doon sa doorway ninyo, i-close ninyo, yun po ang pinaka-importante. Kasi kapag diretso po tayo ng prayer, ng deliverance, kapag hindi po natin alam yung doorways natin, react lang po tayo ng react. Wala pong humpay na reaction. Wala pong humpay na yung healing kasi hindi natin alam kung hindi natin na-renounce kung ano ang kailangan i-renounce. So dapat po i-close po natin, i-process po natin yung sarili natin kasi meron pong 4 na openings kasi ang daming nagtatanong na ako ano po yung openings. Sabi ko na lang po ninyo sa PPP or dito sa ating sa ating programa kasi may explain po. Ang dami na pong ma-explain natin na doon po sa 4 na openings yung occultism, pangalawa yung open ng third eye, trauma at sinful lifestyle. Yun po ang 4 na opening. So kapag na-process ninyo po yung 4 na openings na yan, kapag na-process po ninyo, sigurado na po na hindi niyo na po kakailanganin yung exorcist. Kasi nga sabi, an apple a day keeps the doctors away. So kapag alam mo po yung ang kailangan, yung 7 hours, na explain ko na po yun, doon po yun sa YouTube. Pinost po ni Bro Jando, yung 7 hours
years of spiritual canopy, yung sa spiritual healing, hindi nyo na po kailangan yung exorcist kapag alam na ninyo kung paano po na i-process yung sarili ninyo. Kasi yun po ang pinaka-importante sa pamilya. Ito ang pinakauna po talaga na inatake ng demonyo talaga yung pamilya ni Adan at ni Eva. Yun po talaga. So ni-restore ng Panginoon yan. For 30, yung galing sa 30 years, nandun po siya sa pamilya niya. Tahimik lang po ni-restore niya yung nasira na pamilya. So ang pinaka-importante po talaga yung pamilya natin. Kasi doon nagsisimula po talaga yung mga harassment. Bakit po tayo nahaharas? Kasi minsan yung mga nanay at tatay, nagtotrauma yung mga anak dahil po sa kanila. Bakit? Kapag hindi po nila ina-appreciate yung mga anak nila, palagi po nilang pinapagalitan yung anak nila kapag mayroong medal. Sabi ng anak, proud na proud yung anak na sabi, ma, meron akong medal. Anong sagot ng nanay? Bakit? Bigas na lang sanang dinala mo dito. Kasi nakakain yan. Yung medal, nakakain ba yan? So ganyan, kapag nagsimula ka na ng masakit na pananalita dun sa anak mo, sigurado po, maharas po sila sa demonyo. Kasi nadidepress na po sila. Baka sabihin ng anak, wala na talaga akong silbi dito sa mundong ito. So magpakamatay na lang ako kasi lahat ng lahat ng mga hirap ko at mga para sa nanay ko hindi nila ina-appreciate. So ganun po, i-appreciate po natin yung mga anak natin kasi doon nagsisimula talaga sa pamilya. Konting mali lang ng ating mga anak, hindi po natin sila pinapakain as a penance, hindi po pwede. Huwag po ng ganon, nasubrahan po ng pagpalo, grabe po yung pagpalo, halos mamatay-matay ng anak. Huwag pong ganon. Kasi magtatanim ng galit yung anak ninyo, baka mamatay kayo na mag-isa lang. So dapat na sa ganoon na pamaraan, yung sinful lifestyle, yung 10 commandments, na kapag meron ka bang nalabag dyan, so dapat mong i-process yung sarili mo, mag-umpisal ka po talaga. Tapos doon sa yung sa occultism, tanggalin mo lahat yung mga kung nandun sa bahay ninyo kasi yun ang pinaka-importante, yung mga occult objects i-renounce niyo yung occult people. Kung napuntahan ninyo yung mga albularyo, yung occult objects, yung occult places, ano po yung occult places, nagpupunta ka doon sa mga simbahan, yung mga kapilya na nagmamay-ari, mga albularyo, ang dami mga milagro na nangyari, so doon ka napunta. So, wag na po ninyong puntahan yung mga ganyan. So, kapag ganoon, kapag na-process yung sarili ninyo, doon po magsisimula po talaga na ma-heal yung pamilya ninyo. Kasi kapag merong kapatawaran, forgiveness doon sa pamilya, ma-unite po ang pamilya, meron pong unity yung pamilya, meron pong love ang pamilya, doon po talaga mawawala yung stronghold ng demonyo. Mawawalan po sila ng kapit sa buhay natin. Mismo sila, aalis na sila kaagad kasi nandun ang love mismo sa pamilya. Yung prayer ng pamilya, nag-unite yung pamilya, palagi nagsisimba yung buong pamilya, walang nagmumurahan doon sa pamilya. So grabe yung grasya, yung ng Diyos doon sa kanila. So mawawala ng stronghold ng demonyo. Anong sabi ng demonyo? Wala na kaming space dito sa pamilya nito. So mismo sila aalis. Sila nang aalis sa mismo na bahay. Kasi na-purify po yung pamilya. So doon po sa love, anong sabi doon? Kapag sabi ni Saint Teresa of the Child Jesus, kahit lang mahulog yung karayom doon sa sahig, kapag kinuha niya yon with great love, meron po talagang merits at grasya na ibibigay ang Diyos. Mas mainam pa yon sa mga mga tao na naggagawa ng milagro, na nagbuhay ng patay, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo. Mas matindi pa ang merit doon sa pumupulot lang ng karayom doon sa sahig na with great love. Kung without love, kung walang love talaga, wala po tayong merit sa Panginoon. Kasi ang love ang nagbibigay ng value doon sa lahat ng ginagawa natin, kahit na walang hindi simple lang ng trabaho, kahit na nagwawalis ka lang, kahit na naghuhugas ka ng plato with great love, malaki po ang merit niyan kaysa
sa mga misyonaryo na ang dami nagko-convert pero walang love. So yun ha, ulitin ko. Kapag love, may value po yan sa Diyos kahit na maliit na bagay lang yan with great love. Malaki ang merit yan sa Diyos kasi may value yan eh. Kaysa sa mga misyonero na walang love pero ang dami na-convert. Kapag walang love po talaga, wala po talagang saysay yung buhay natin. So habang maaga pa, habang meron pang time, sabi ni St. Francis nga, habang may oras, po tayo ng love doon sa buhay natin, doon sa lahat ng mga tao. Kasi yun po ang tinuturo ng mga Franciscans. Ang love po talaga. Mabigat po talaga yung love kasi yung value po niyan, grabe, kahit na maliit na bagay, kapag may love, mabigat na po yan, may value yan. So yun lang po, Bro Jando. God bless po sa lahat. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. At dahil alas 10:06 na po ng gabi, so pasalamat na po tayo. Huling mensahe na lang para sa ating mga manunood. Ating unahin si Brother Romel Palma sa kanyang pasalamat. Brother Romel Palma, nandiyan ka pa rin ba? Tingin ko. Brother Romel Palma. Na. Okay. Lang tayo ngayon kay ikaw na lang muna, Brother Romer, o una magpasalamat, Brother Romer. Okay, so sa lahat ng mga nanonood ngayon sa punto por punto, ibabalik ko lang Bro Jando yung kabili ni Brother Edison. So ngayong February, wala pong schedule yung team ni Padre Darwin sa Bohol, sa amin, wala po kami schedule sa talk. So sa lahat ng mga nangangailangan po na mag-invite ni Padre for talk sa team, sa Cagayan, punta ng Iligan, yan ang yan ang rota, Iligan, Cagayan, sa Iligan, or Cagayan, pupunta doon sa Camiguin, doon banda. Kasi hindi po pwede na magkalayo-layo po yung talk kasi mahirapan po talaga, sunod-sunod lang. So sa mga nangangailangan po, just PM lang po sa akin o kay Bro Jando o kay Brother Edison para sa mga sa detalye sa kung paano i-contact si Padre. So marami pong salamat una-una sa Diyos, sa mahal natin na ina, at Merry Christmas po sa lahat. Sana po yung love po, yung sabi sa topic kanina ni Bro Angel na si Padre Pio kasi Franciscan. So ako din Franciscan. So yun po ang pinaka-essence po namin ngayon sa sa Pasko, yung pinaka-great po yung love. Love kay Jesus doon sa Belen kasi si Jesus si Saint Francis din ang unang gumawa ng sin sa Belen. Siya po ang nakasagrisyo. Doon po siya nagsasagawa, yung deacon pa siya. Doon niya po yung sin ng Belen, yung si Jesus at si Mahomet at si Saint Joseph. Doon po nag-ugat po yung Belen natin ngayon kay Saint Francis po kasi grabe yung love niya doon sa Christmas, sa incarnation ni Jesus. Yun po ang pinaka-kapistahan po namin dito sa Franciscan. Yung grabe po yung yung sa Christmas. So sa lahat po ng mga nanonood ngayon, Merry Christmas po. Advance Happy New Year. God bless. Good night. And Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romero. Ito naman ibigay naman ngayon kay Brother John Ray naman sa kanyang huling mensahe po. Salamat, Brother John Ray. Brother John Ray. Brother John Ray. Wala na, yun na available to. Brother Wendell, ikaw naman, Brother Wendell. Huling mensahe po. Salamat, Brother Wendell. Brother Wendell. Sa iyo, nyo nangatulog, oy. Okay. At ito na ibigay na lang ngayon kay Brother Angel Santos sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Angel Santos. Di ba naman tutulog? Brother Angel. Tulog. Double check ko sino mga nandito, be. Angel.
O, andyan. Hindi pala siya co-host. Ba't kasi nawala? Brother Angel, ikaw ulit Ayun. mensahe, bro. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po una sa Diyos, sa kanyang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan magpakailanman, no? Thank you God, thank you Father God, thank you Jesus, thank you the Holy Spirit, thank you rin po kay Mama Mary. No, basahin natin yung John 3:16. Juan 3 John 3:16 nga bro Jando, no? Ito yung ano, yung pag-ibig, no? Pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Yeah, huling ano, bro Jando. 3:16. Okay. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Amen. Yan, no? Ganun katindi, no? Ako na-overwhelm ako sa pag-ibig ng Diyos. Binigay niya yung bugtong niyang anak sa atin. No, so imagine mo yung pagmamahal ng Diyos ngayon, no? Ngayong Paskong to. Ito na yung araw na pagbibigay ng kanyang bugtong anak. Para saan? Para sa ating kaligtasan, no? Para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Saan tayo liligtas? Sa dagat-dagatang apoy. Dahil alam niya maraming may impyerno. Maraming hindi sumusunod na sa Diyos. Kaya noong pa man marami na sumusuway. No, kaya kokonti yung mga maliligtas talaga. Kaya nga dun sa ano ni Noe, 8 lang ang naligtas. Pero mo napakarami, no? Siguro milyon-milyon na namatay. Napakaraming talata sa Biblia na kokonti talaga mabibilang sa kamay. Pati yung may mga ano nga santo, no, na mga mystic na nagpakita yung mga kaluluwa. Pero mo 55,000 namatay, ilan yung na-save? 2 lang ang napunta sa langit, di ba? Grabe, no? So, talagang dapat sana no, seryosohin natin 'to. Maraming hindi maliligtas. Maraming maiimpyerno kaya nga this time ito yung ano natin mensahe sa atin lahat, no. Ibinigay niya yung bugtong na anak, no, para naman this time yung mga turo niya, no, para turuan niya tayo paano maligtas. Kaya sa amin 1:12-48, salita akong hahatol sa inyo. So, this is a serious matter na yung Christmas magpapaalala sa atin. Gaano ba kamahal ng Diyos? Ayan, John 3:16, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang buong mga sumampalataya. Hindi lang yung pananampalataya, broad yun, no? Malawak yun. Nakala nila sa pananampalataya lamang, no? Sumampalataya. Ibig sabihin, sumunod ka sa batas niya at ang dami niyan. Pero pa yung batas ng simbahan, ang dami. No, so kailangan talaga no, maging seryoso tayo sa pag-aaral kapatid dahil maraming hindi maliligtas. Iniisip ko, Diyos ko, sino pa kaya no? Kasi mahigpit talaga no, kaligtasan. Kukunti. Pero napakabuti ng Diyos no. Kung sa atin imposible pero sa Diyos walang imposible. Kaya binigay niya yung kanyang bugtong anak ngayong araw ng Pasko. Manatili tayo po sa kanya. Hindi lang ngayon yung Pasko sana sa atin. Sana araw-araw maging Pasko. Araw-araw namnamin natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Araw-araw isipin natin si Jesus, ano ba yung turo niya? Paano susundin? Paano siya mahalin? No? So paalala po sa atin ngayong Christmas yan. Hindi lang po ngayong Christmas na to, sana everyday is Christmas. Everyday is spread love to the world. Amen. So yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. Merry Christmas everyone, no? To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Good night everyone. And once again, Merry Christmas to all. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel Santos. At Bro salamat. Jando? Yes. May inano ako sa ano kanina ko pa dapat nawala lang ako. Diyan sa may nagtanong paano daw yun nga yung nga sabi ni Bro Wendell, Bro Junri, yung dun sa GC natin, may binigay ako sa iyo 12:48 na mas malinaw na pagkapaliwanag. May nagtanong paano daw yun magkaiba yung sagot. Hindi naman magkaiba, you can do both, but yung obligatory hindi naman. Hindi siya obligasyon maging dalawa. Ayon sa 12:48 ng ayan bro, binigay ko sa GC natin. Sinend ko para mas maliwanag siya at malaki. Ito po yung sagot, no?
Pwede na. Actually, ayan yung mismo. Magisterium tayo dapat. Code of Canon Law tayo magdidepende. Ano yung bro Yan. sa Baby face, bro. problema to kasi baby face. Para maino Ito, natin sa mga ito. tao. Yan. Palakihan mo at basahin mo kung ano pagkakaintindi mo dyan, bro. Dapat nasa magisterium tayo. Code of Canon Law. Okay, sabi ganito. Ito ba? Okay. Yan. Code of Canon Law Mm. 1248. Basahin mo, bro. The Code of Canon Law permits Catholics to fulfill their Sunday and other Mass obligation by participating in Mass in the evening of the preceding day. Anong pagkakaintindi mo dyan? Permits Catholic to fulfill. Ano ibig sabihin yan? Di ba? Pinapayagan sila na na magawa. To fulfill lang. Fulfill na yon yung participating yung evening of the preceding day. Ibig sabihin, yung mass ng gabing yon bago yung araw na yon na-fulfill mo na. Tama? Di ba? So, okay na yung Christmas Eve. Naintindihan ba natin po sa lahat na nakikinig? Ayan po yung turo ng magisterium. Fulfill permits na. So, pwede tayo mag-anticipated mass doon sa Saturday, plus yung any holiday of obligation, kagaya ng Paskong yan, kasama na yan. No, so, malinaw po yan. Permits Catholic to fulfill para magsimba ng anticipated mass. No, kahit yung Christmas Eve, kahit yung mga ano diyan, kasama na po lahat 'yan. Na permits na po 'yon na fulfill na yung obligations para sa next na feast o next na solemnity of that day. Yun, bro, Jando, no? Yan, sana po malinaw po sa atin. Focus tayo sa magisterium. Pero you want to go to the church Christmas Eve and Christmas Day? Yes, both pwede rin po kung gusto nyo, no? Pero may fulfill na din daw yun yung anticipated mass. Bro, Jando. Okay, thank you sa iyo, brother. Bro, Jando. Oh, Ayan na, nawala. ikaw naman bro, huling mensahe pasalamat bro. Yes, pasensya kanina kasi daming sobrang busy, daming ginagawa. Sakit ang likod ko, aray. Napagod ako doon, Ha? So, ayun, good, maraming salamat mga kapuntos, no? Merry Christmas uli. At by the way, kasado na pala Brother Jando yung debate namin ni Dinmar. Kung sa baga, kung sa pa-physical, nagkapirmahan na. Sa Monday, so bukas gagawa ko ng thumbnail, ipopost ko na mga kapatid. No, ang tema namin, kung tunay ba na namatay ang Diyos. So, ayaw ni Dinmar na ako yung mag-affirmative. Gusto niya siya yung mag-affirmative. And then, parang ano yan parang, ano ba tawag dyan, Brother Jando? Ano no, parang, Ang dumi ni Denmar. ha? Ang dumi ni Denmar, ba't siya ang mag-affirmative negative side siya? Oh, ang nangyari nga, comparative ba? So gusto niya siya mauna Comparative. Okay lang yung comparative, comparative. pero kung siya mag-affirmative sa isang negative na comparative na lang. Comparative galing ang pag-uusapan namin sa Lunes mga kapatid, kung tunay ba na namatay ang Diyos. So siya ang mauna, then tayo po ang second speaker. So abangan nyo po bukas yung thumbnail, gagawa pa ako ng thumbnail. Share po mga kapatid para para marami tayong makapanood sa Lunes. No, ano po yan dito pa rin yan sa Punto por Punto, 8 PM po ng gabi at si Badirasya pa rin ang ang moderator, pero may binago akong rules, Brother Jando. Humingi ako ng isang rules na baguhin, yung limitado ang tanungan sa first stand. Sabi ko, gusto ko sana walang limitation, lang basta pasok sa paksa. Pumayag naman si Dinmar. Ano ibig sabihin ng limitado? Ano ibig sabihin nun? Diba, hindi pwede magtanong pag hindi sinabi. Ayaw ko ng ganun kasi. Yung pag hindi pinisenta. Oo, pag hindi niya presenta. Kasi nagagamit siya sa nagagamit siya na parang
para makaiwas sa tanong. Pangit. Ano, Kaya sinong moderator nyo? si Badirasya, okay na si Badirasya, wala na problema. Pumayag siya. Pumayag naman. Okay. Hindi naman siya pwedeng hindi pumayag kasi alam mo na. Sana ganun na lang. Sana ganun na lang lahat, no, na ano na. Sa baga, yun, ma-set aside yun sa rules niya. Yun lang naman isa na walang limitation sa tanungan basta pasok sa paksa. At sumang-ayon naman si Dinmar. Sabi naman ni Dinmar, okay siya doon. So, okay na si Badirasya. Ang problema na kay Badirasya ngayon, nasira yung computer niya. Pero sabi naman niya na hahanapan niya agad ng paraan para ma-okay na yung computer niya. So, antabayanan niyo po yan mga kapatid sa Lunes po, no? Magandang topic po yan. Marami tayong matututunan. At kung ano talaga yung pinaka-aral ng simbahan, at least malalaman niyo yan para hindi rin kayo maguyo ng ibang mga ngaral, lalo-lalo na mga Katoliko din na hindi naniniwala na ang Diyos namatay. So through this debate, makapag-evangelize po tayo kasi bihira lang po matapik yan dito sa Punto por Punto at sa debate, patatopic po natin at yung mga objections na pwedeng erase ay masagot din natin. So yun lang ba dyan do at Merry Christmas uli and advance Happy New Year po sa lahat. God bless all. Bro Junri, paano ba tingnan yung ano mo, yung live mo? Sa live mo, tinitingnan ko wala naman walang live na nakalagay sa iyo. Hindi ka siguro nag-subscribe. Okay. Naka-subscribe ako sa iyo. Nakalagay, pinipindot ko na nga yung sa iyo sa Kaabag Simbahan Vlogs. Wala pa rin, wala nakalagay na live. Pindutin mo ang hindi ko makita yung sa iyo. Notification bell. Okay. Sa Kaabag sa Simbahan muna ako. Oo. Sa isang cellphone ko to. Tapos, notification bell. Mag-subscribe ka tapos i-click mo yung notification bell para every time mag-live ako or may mga post, automatic yan siya mag-notify sa'yo. Nagno-notify naman. Kaya lang kanina, nag-notify siya, bro. Siyempre, nasa punto por punto lang ako. Nagno-notify siya dahil hindi ko napipindot yung kaabag mo. Hinahanap ko na para makita ko rin iba kung may mga tanong sa ano mo. Wala na, hindi ko na makita saan. Iwan ko sa'yo, Mother Angel. ikaw ang may hawak ng cellphone mo. Ba't ganun? Sa Brother Junri, tapos punta ako sa live mo. Wala akong makita. Ay, wag sa Brother John. Hindi, wala man akong Brother John. Hindi, kaabag. Kaabag kaabag sa simbahan ng type po agad. Tapos sa live ako punta, wala Wala akong live ngayon? Wala nakalagay. Ewan ko bakit. Wala? Tingnan ko nga. Ako magpunta. Punta ka sa Kaabag sa Simbahan Ba't di mo vlog. makita? Tapos punta ka sa live, di ba? Tapos sa live. Wala Ayan automatic. Sa akin automatic naman Ayan kita ko kagad na na-click ko na Tingnan Ayan, ko na-click bakit ko. kaya wala. Andito sina Happy Family, Rogelio, Chit Ortega, Alexander De Rosario. So Kaabag sa Simbahan ka lang. Kaabag sa Simbahan Kaabag. lang, no? Kasi nakalagay Kaabag sa Simbahan, Junri Vlogs. Hindi yan. yun. Yan yun. Prescott. Pag-click ko, wala. Mga wala? dati to. Dami, mga dati. Hindi ko alam. Sa live? Sa live? Oo. Wala? Oo. Wala. Pag live niya, wala. Wala nakalagay. No result. Anyway, sige. Brajando, back to Ito you. sa akin, naka-live naman, Baka alam naman ako, high-tech ako. Baka may problema rito. Bro Jando, back to you. Baka mayroon ka lang siguro mga nakakaligtaan dyan, Mother Angel. Na hindi napindot. Sige. Kung hindi talaga, bro, pwede mo nang ipadeliveran yung cellphone mo, bro. Malamang may may sapi. Bro Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. And move naman tayo ngayon dito naman tayo kay Father Darwin Gitgano. Hello mga kapatid, magandang araw po. Dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo.
At walo po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At merong dayusisan, maraming dayusisan, at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Dalhin nyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong, sana matulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fighty Maria at Tax FD with a humble heart po. God bless. Okay, thank you, Brother Darwin. Gano, at saka sabihin, closing prayer na po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son,